Dalayan ko po ng spirit of wisdom and revelation. Yes, Ay pagkaloob niyo po sa bawat sa amin, Yes, even the Lord. spirit of understanding. Hallelujah. At lahat ng hadlang at sagabal sa aming pag-aaral, sa aming paglago, buhay spiritual, ay pinagbabawal namin Yes, sa pangalan ni In Jesus. Jesus' name. Walang makakapigil sa iyong gawain, Panginoon. At ang iyong gawain ay mananatili at magpapatuloy kami sa paglago sa pananampalataya. Dahil sinabi mo sa iyong salita, grow in the knowledge, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Yes, Christ. Lord. Kami lumago sa pananampalataya, manatili sa pananampalataya, Panginoon. Amen. Pagpalain niyo po lahat ng mga anak na narito. Yes, Bigyan niyo po sila ng Yes, katiyagaan, Lord. magpatuloy sa pag-aaral at paglago. Yes, Lord. At gayon din yung mga hindi nakaka-attend, magkaroon sila ng desire Yes, Lord. na lumago sa pananampalataya. Yes, Lord. Manahan niyo po kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, yan. So, ating pong pinag-aaralan mga kapatid ay Life in the Spirit class po tayo. So, pag-review lang. Nakita niyo po, first lesson natin, the person of the Holy Spirit. Second lesson, the work of the Holy Spirit. And third lesson, the baptism Holy Spirit. in the Holy Spirit. Tapos po, last 2 weeks ago, doon sa Bayan Laterina, diniscuss natin yung the Holy Spirit in the life of Jesus. At yung last lesson, nilagay na po ni Joy sa YouTube, part 2. At ngayon po, ay doon muna tayo sa Lesson 5 na. ha? Lesson 5 na yun. The gift of the Spirit. Unahin po na natin itong gift. The gift of the Holy Spirit. So napakahalaga concerning spiritual gift. So ang gifts of the Holy Spirit, una, maintindihan natin kasi ang gift na ito ay galing sa banal na Espiritu. Naintindihan po natin the person of the Holy Spirit. Ano ang person ng banal na Espiritu? So the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is a person in the same manner as God the Father and God the Son. So ganun po. Kaya sabi sa John chapter 14 verse 18, and I will pray that the Father and He will give you another helper, patungkol sa Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. He is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but know Him, for He dwells with you, and He will be with you, and I will not leave you orphans, I will come to you. So makikita po natin na ang Holy Spirit, He is our helper, another helper. O ang ibig sabihin po ng helper, mga kapatid, yung salitang helper, yan po sa Greek word is alois o parakletos. Ang ibig sabihin po ng another helper sa Greek word is the same kind, the same Lord. So pag sinabing and He will give you another, ibig sabihin the same nung nagsugo. The same God, the same person, another. Yung sa Greek word po ay alos. So alos sa Greek word, parakletos, another helper, Greek. Alos meaning another of the same sort. So pinakikita ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo na kung wala si Kristo, merong isinugo siya na Diyos ang banal na Espiritu. Amen. The same Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, kasi hindi na natin siya kasama, si Kristo, literally. Dispensation tayo ng Holy Spirit sa ngayon. So kaya nga, parang pag umorder ka, nang halimbawa, pumunta ka sa Burger King, pag sinabi mong the same Burger King, the same kung ano yung klase ng burger. So yun mismo yung ibibigay, hindi kamukha mismo. So ganun yung ibig sabihin ng salitang another helper sa Greek word. The same. Okay? So yan po ang dapat nating maintindihan, the same kind. Sa John chapter 14, verse 16, sabi diyan, and I will ask the Father and He will give you another, another. So yung salitang another helper, the same. So the same comforter, ang Holy Spirit, He is our comforter, advocate, ibig sabihin taga-pamagitan, intercessor,
Counselor, Strengthener, Standby, to be with you forever. So ang kasama natin, ang banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? So kaya napakahalaga na ma-develop yung ating relasyon sa banal na Espiritu kasi siya yung kasama natin. Amen. He is our teacher, He is our helper, He is our comforter, He is our strengthener, He is our guide. Ang Holy Spirit, ikapagpaalala. So, kinakailangan tayo ay makipag-fellowship sa Kanya. Ma-develop yung relasyon sa banal na Espiritu. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 13:14, no? Develop your relationship with the Holy Spirit. 2 Corinthians 13 verse 14, basahin natin. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God And and the communion of the Holy Spirit be with you all. So yung salita pong communion with the Holy Spirit sa Greek word may tatlong meaning. Communion means fellowship, partnership, and communion. No? Sa yung ibig sabihin ng fellowship with the Holy Spirit. Partnership, communion. Hindi lang po, pag sinabing communion, meron ka dapat fellowship, partnership sa Holy Spirit. Yung salitang communion of the Holy Spirit. So, okay. So, nakita po natin, paano tayo nakikipag-communion sa banal na Espiritu. Pag sinabi pong communion concerning spiritual gifts, during his second missionary, si Paul, mga AD 49, AD 52, the Apostle Paul spent about 18 months at the Corinth. Acts chapter 18 verse 11, makikita po natin yan, no? Pag binasa natin, kung paano siya nagturo. At on his third missionary, AD, yung pangatlo, from Ephesus, Paul wrote 1 Corinthians to address the problem in the Corinth church. Isinulat niya, kasi po ang Corinthians church ay gifted na church, kaya lang, mga karnal sila eh. Yung Corinth po sa lugar yan. Corinto, lugar yan. Epheso, lugar yan. So, nung si Paul, handon siya sa Epheso, sumulat siya sa Corinto. Ang Corinto, 1st and 2nd Corinthians, hanggang ngayon, pag pumunta ka ng Greece, makikita mo yan. Nandiyan sa Greece yan. 1 Corinthians, 2 Corinthians, sulat ni Paul. Ngayon, may problema sa Corinto. Ang problema ng church ng Corinthians, kaya in-address ni Paul yung patungkol sa gifts. Number 1, meron silang mga division, stripes, sexual immorality. So yung pinakabuod nung Corinto, mula sa chapter 1 hanggang chapter 4, makikita niyo yung division and stripe ng mga Kristiyano. So parang church lang natin ngayon sa general, maraming division, maraming stripes and division. Ganon din sa panahon ng mga Corinto. Sa chapter 5 to 6, makikita niyo sexual immorality, yung problema nila. Chapter 6, meron silang internal conflict sa loob. Chapter 7, marriage problem. Chapter 8 hanggang 10, about food offered to idols. So yan yung kabuuan ng 1 Corinthians. Kaya in-address, si Paul, dyan naka-address, dyan niya sinulat yung gifts of the Holy Spirit. Napakahalaga. Okay? So Paul then addresses this issue relating to proper conduct in gathering in chapter 11 hanggang verse 14. Natatandaan nyo, pag binasa nyo yan, makikita nyo yung tamang dapat gawin sa loob ng church, yung mga proper conduct sa loob ng church. Head coverings for a woman in their worship gathering, yun yung mga tradition nila eh. Participating in the Lord's Supper, exercise of spiritual gifts, chapter 12 hanggang chapter 14. So ito yung, kaya niya in-address yung gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11, now, sabi niya, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Kaya sinabi niya, ayaw kung kayo parang ignorante sa gifts. Dapat malaman nyo na mapakahalaga itong gifts ng banal na Espiritu. So you know that you were Gentiles carried away to these dumb idols
However, you were led, therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Naintindihan niyo po? So, kaya ho, pinaliwanag ni Paul sa Corinthian Church na dapat makilala nila ang banal na Espiritu, malaman nila yung gifts of the Holy Spirit, maging sensitive sila, magkaroon sila ng communion with the Holy Spirit. Kasi nga, marami din silang problema sa loob ng church at sa mga kapatiran. So, yun. Sa church ng Corinto. So, ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4? There are diversities of gifts. So, tandaan nyo, ito, pumapasok na tayo sa gifts. Marami raw pong klase ng gifts, but the same Spirit. Parang katawan natin, marami tayong parte ng katawan, pero isang katawan. No? Sa church, marami pong iba-ibang gifts, pero we have one Spirit of God. Iba yung gift ni Atileti, iba yung gift ni Terina. So, marami, diversity of gifts, but the same Spirit, Spirit of God. So, ganun po tayo sa church. Iba-ibang gift, pero isa Espiritu lahat ng Diyos. Okay? There are differences of ministries. Maraming klase ng ministeryo. No? May ministry ng prayer, ministry ng evangelism, children ministry, youth ministry, discipleship, merong prayer ministry. Maraming klase ng ministry, music ministry, dance ministry. Ngayon, iba-ibang klase ng ministry but the same Lord. Isa ang Panginoon natin. Amen. So, iba-ibang gifts, iba-ibang ministry, and ang sabi pa dyan, and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. So, iba-iba, magkakaibang gifts, magkakaibang ministry, magkakaiba ng gawain, activities, pero isa ang ating Diyos at Espiritu. So, hindi dapat nagkakakontra. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. So, bawat tayo, si Brother Arnel, Terina, binigyan ka ng gift, ang ang magpa-profit dapat niyan ay lahat. Body of Christ, kabuuan. So, yung gift na yan, hindi lang pang sarili mo. Lahat tayo may gift. Pero pag hindi mo pinagamit sa church, sa body of Christ, hindi nagiging kaluwalhati sa Panginoon. Kasi sa'yo lang selfish yun selfishness. Kaya ka binigyan ng gift para mag-profit ang lahat, the whole body of Christ. Ma-bless ang body of Christ, ang katawan ng Kristo. Amen. Naintindihan niyo ba? Yung gifts, ibinigay yan ng Panginoon for the body of Christ, for edification of the body of Christ, for the encouragement of the body of Christ, at sa ikalalago. So kaya imagine niyo kung lahat tayo, halimbawa ngayon, 2, 4, 6, 8, 10 tayo, 10 nagpapagamit tayo sa Panginoon, iba-iba gift natin, nagkakatulong-tulong tayo, walang problema sa church, di ba? Pero pagka isa lang ang nagpapagamit, yung 10 o yung siya may hindi, problema. Hindi. So kaya sinabi ni Paul yung gifts kasi may problema sa church May problema sila. Kaya sabi ni Paul, tingnan nyo, hindi kayo magkakamukha, iba-iba yung gifts, iba-iba yung ministry, iba-iba yung activities, pero ang importante ay isang Lord tayo. Amen. So sa church, ganun din. Tayo dito sa church, iba-iba yung walang magkakamukha na gifts. Pero kapag pinagamit natin lahat yan, dapat ang magpa-profit kabuuan. Lahat na bless. Amen ba? Amen. Okay. So verse 8, anong sabi diyan? Ito ang gifts of the Holy Spirit. Number 1, one is given the word of wisdom. So number 1 gift sa word of wisdom. One gift. Another, word of knowledge through the same Spirit. Another, faith. Another gifts, healing, the same Spirit. So, ilan na yan? Word of wisdom, word of knowledge, faith, and healing. Apat. Ito pa, verse 10. And another working of miracles. And to another,
prophecy. And to another, discerning of spirit. And to another, different kinds of tongues. And to another, interpretation of tongues. But one and the same Spirit works. So yung Espiritu nagwo-work sa all na yon, sa 9 gifts. So ilan ang gifts of the Holy Spirit? 9. 9. No, siyam yun, 9. 9 gifts of the Holy Spirit. Pero ang nagwo-work doon, isang Espiritu, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He will. So iba yung word of knowledge, iba yung word of wisdom, word of faith, word of healing, interpretation. May kanya-kanya po tayong gifts. Ngayon, yung gifts na yan, galing yan sa banalis, kaya po gifts. Kaya lang, kailangan po nating i-practice, gamitin, kasi pag hindi natin ginamit yung gift of the Holy Spirit, hindi ma-activate at hindi tayo masasanay na mag-flow sa gift ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Halimbawa, binigyan ka ng gift of healing, hindi ka naman nagpipray ng may sakit. Ay, paano mo ma-activate yung gift na yun? Di ba? Paano ba ma-activate? Kailangan i-activate mo, gamitin mo, i-practice mo yung gift na binigay sa'yo ng Lord. Word of wisdom, word of knowledge. So, pag-uusapan natin yan isa-isa. Ano ba yung mga gifts na yan? Sabi dyan, now, chapter 1 Corinthians 12, verse 1. Basahin niyo po. Now, Concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. So, ang ibig sabihin ng spiritual gift sa Griego is pneumatikos, meaning non-carnal, supernatural. So, pagka meron kang gift, you have supernatural gift. Hindi pangkaraniwan, hindi yung kamukha ng nagtataka sila. Bakit lahat ng ipinagpipray mo gumagaling? Eh, meron kang supernatural gift eh. Amen? Amen. Paano mong nahuhulaan? Paano mong nalaman na yun ang problema niya? Na-discern mo kasi meron kang discerning of the Spirit. Limbawa, sinabi sa merong nag-word of knowledge. O dito sa church na ito, merong may sakit sa tuhod. 3 linggo niya lang iniinda. Tapos ikaw pala yun. Na-discern niya. Ang tawag doon, word of knowledge. Ikaw, may problema ka, hindi mo na alam mo ang gagawin mo. Sabi ng Lord, ito ang gawin mo. Word of wisdom. So, mga kapatid, yung gift, hindi raw tayo dapat maging ignorante sa gift. Dapat alam natin ito. So, kaya maraming Christian, hindi nila naiintindihan ang gifts of the Holy Spirit. Kaya hindi ka magpapunction sa gift kung hindi mo naiintindihan. Correct. Di ba? Paano mong ma-apply sa buhay mo yung hindi mo naiintindihan? Kaya itong pinag-aaralan natin, hindi ito simpleng bagay. Ito po mas importante po ito na hindi binibigyan ng halaga ng karaniwang Kristiyano ang training at saka pag-aaral ng spiritual na pag-aaral. Akala lang nila parang kumain ka lang dito ng tapos na. So, sabi ng Bible, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Maraming ignorante Di ba? Tanungin mo, alam mo ba kung ano ang gifts mo? Ano malay ko dyan? Hindi ko alam nga kung ano ba gifts. Hindi ko alam kung ano gifts ko. May gifts ba ako? Ang gifts ko yata, gift of eating. Ang gifts ko yata, gift of sleeping. Ano ba? Ano ang gift ko? Ang regalo ko tagluluto na. Wala lahat tayo. Tandaan niyo po, lahat tayo may gifts. Kaya lang, hindi ko alam. Kailangan lang yung gifts ma-unwrap. Kumbaga, may gift ka, nakabalot. Kailangan tanggalin ang balot. Malaman mo. Expose. Diba? Hindi mo malalaman may gift ka sa teaching kung hindi ka nagturo Tama ba? Amen. Correct. Tapos tinan nyo, sabi ko, ito palang taon na ito, may gift of teaching. Kasi nung nag-exhort siya, lumabas yung gift niya. So, kailangan lang yung gift natin, i-unwrap, tanggalin yung balot. Nakabalot kasi andyan Andyan na, may gift ka, kaya lang kinakailangan Expose. ma-unwrap yung gift na yan ng Panginoon. Pero lahat tayo, mga kapatid, mayroong kanya-kanya gifts. Amen? Amen. Dapat nating maintindihan po yan. So, sabi ng verse 4,
There are diversities of gifts, but the same Spirit. Pag sinabing diversities, magkakaiba pero nagkakaisa. Limbawa, yung pag tumingin ka ng rainbow, di ba yung rainbow magkakaiba ng kulay? Yes. Magandang tingnan. So diversities of ng color pero magandang tingnan. So diversity, hindi ibig sabihin na tayo, unity does not mean lahat tayo magkakamukha. Unity is diversity. Ibig sabihin, magkakaiba pero nagkakaisa. Kanya-kanyang function. Kanya-kanyang function. Parang sa katawan, tingnan niyo ano? Pag naisip mo, nag-function ng isip, kasi nakita ng mata mo. Mag-iba yung function niya. Maya-maya, dahil gusto mong kuhanin, magpa-function yung kamay. Tama? Pero pag nag-function yung kamay, pa-function yung paa kasi lalapit ka kaya mga. So, ang ibig sabihin nun, magkakaiba yung function pero may diversity. Nakuha niya, may pagkakaisa? Correct. So, ganun din sa church. Magkakaiba yung gift pero meron tayong diversity ang tawag doon. Nawan na. Sa 4. So, diversity. Diversity of gifts, but the same. Ang tawag doon, diversity. Okay ba? Okay, pangalawa. Pag sinabing diversity, varieties or different gifts given by the same Spirit. Yan ang ibig sabihin. Variety. Pag sinabing, alam nyo, pag sinabing apple, maraming varieties ng apple. Di ba? May green, may red. May yellow. May seedless, may rumebuto, may gano'n, iba-iba. Pag sinabing variety ng aso, maraming klase ng aso. Hindi lang basta aso. So pag sinabing varieties ng gifts, maraming klase. Different gifts. Pero given by the same Spirit. So gifts, dito galing yung salitang Greek word na charisma. Charis means a gift of grace. So the word charis means grace. Yung pinag-aaralan po natin sa church. Tinuturo ko. Kaya kapag ikaw ay may gift, meron kang charisma. Hindi mo naman inaakit, hindi mo kinakarisma, pero dahil sa gift mo, yung mga tao nakakarisma sila dahil sa gift. Automatic yun. Kaya na-amaze sila. Ano ba kanya? Sabi nila, bakit, ano nakikita niyo pumupunta kayo dyan? Ano ba? Kinakarisma ka ng Holy Spirit. Holy Spirit, by the grace of God yun. Amen. Amen ho ba? Amen. Holy Spirit, hindi gawa ng tao. Kasi may gift ka na galing sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gumagalaw sa puso, sa buhay ng tao. O tayo, bakit ba tayo nawiwiling pumunta sa church? Hindi naman talaga dahil gusto nyo makita ng mga gwapong pastor di ba? Talagang pumupunta tayo dahil sa banal na Espiritu. May charisma ng Holy Spirit. Dagdagan ng knowledge. Di ba? Pumupunta tayo because of the charisma ng banal na Espiritu. Gift yun may gift Ang pinupuntahan mo, halimbawa, tingnan nyo. Yung mga sumikat halimbawa ni, halimbawa si Manny Pacquiao. Kaya tayo humahanga kay Pacquiao, hindi naman dahil sa kundi yung husay niya, yung gift niya sa boxing na binigay sa kanya ng Lord. Michael Jordan, magaling sa basketball. So kahit ikaw ay kunti kahanga ka, bumibili sila ng mga damit, ng mga t-shirt, basta naka Michael Jordan, hindi naman tataas ang talon mo ron. Basta suot yun. Kasi tagahanga sila. May charisma, may gift kasi. Charisma. Grace. Sa tao. So naintindihan niyo na po. Amen. Ano ang ibig sabihin niyang gifts? Ngayon, there are differences of ministries. But the But the same same Lord. Lord. So yung salitang ministries, mga kapatid, sa Greek word, diakonia. Diakonia. Ang ibig sabihin nun, meaning services and offices. So, iba-iba ang ministry. Ibig sabihin, iba-iba yung serbisyo. Serbisyo ng paglilingkod, iba-iba yung offices. Alam niyo po sa church, may 5 special office. Office ng apostol. Office yan Prophet, evangelist, pastor, and teacher. So, 5 yun. Ngayon, ang lahat yan, nagpapangsyon, services yan. So, example, the ministry of service or office of a teacher. Example yun, yung ministry ng teacher.
o ministry ng pastor. Hindi lahat pwedeng magpastor, pero pwede ka namang magturo kasi may tinawag talagang pastor, may tinawag na teacher. Office yun. Opisina, kumbaga, pwede kang magturo, pero hindi lahat ay pwede kang magpastor. Kasi, yung opisina ng teacher, office niya yon. Opisina ng pastor, opisina ng evangelist, hindi lahat evangelist. No? Ang gawain ng pastor, ng evangelist, ng apostol, ng teacher, ng prophet, magkakaiba siya. Pero lahat yan nagtuturo ng Word of God. Kanya-kanya sila ng opisina. So, ganun din po yung tinutukoy diyan na different ministries. Amen ba? Nasunod niyo po ako? Amen. Okay. Verse 6. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. So, ano ibig sabihin ng activity? Sa Greek word, energema, meaning working outward manifestations and effects. So kaya ho, pagka ho, yung manifestation makikita mo, manifestation, yung epekto ng kanyang gift, yung kanyang pagtatrabaho, makikita mo kapag ginawa niya, merong manifestation. Amen ba? Naiintindihan niyo? Amen. Merong manifestation. So hindi lang po basta niya ginawa, kundi makikita mo, there is manifestation. Merong pong outward manifestation, may epekto. Kung tinawag ka evangelist, bibigyan ka ng libo-libong taong pangangaralan at pag nag-pray ka, may mga gumagaling. Pag tinawag kang pastor, bibigyan ka ng pagpapastoran, may manifestation. May prueba. May pruweba, may epekto. Ganon. Kung tinawag kang prophet, pag nag-prophesy ka, nangyayari. May nangyayari. Yun ang gift niya. Kasi gift niya yun eh. Pag tinawag kang apostol, nakakapagtayo ka ng mga iba't ibang simbahan sa iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, Pagbukas. nakakapagbukas, nakakapag-build, establish ng church, tapos nakakapag-train ka ng mga leader. Tapos iniiwan mo, bubukas ka naman, ang tawag na apostleship. Okay ba? Amen. Okay, so ganun na. Okay. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Yung binasa natin kanina. So manifestation of the Spirit meaning the making visible of the Spirit presence and power. Yun yun. Mayroong katunayan na bunga ng kanyang ginagawa. So these are given to every believers for the benefit of all. Yan po ang tinatawag na gifts. Verse 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He will. So itong gift na yan, i-distribute yan ng Panginoon sa bawat isa. Kaya hindi nyo sasabihin, nung nag-distribute ang Panginoon ay absent ka. Bakit? Tuloy. Kasi lahat yan binigyan. Lahat tayo, binigyan. Individually, may kanya-kanya tayong gift. Ang problema nga lang natin, hindi nga natin alam, ignorante tayo, hindi natin pinapagamit, hindi natin alam paano mag-function, ano ba gift natin? Yan ang problema lang. Pero sa totohanan, lahat tayo may gift. Kailangan i-apply. Amen? Okay. So, implying that any of these 9 gifts can be released through any believer at a given gathering. Sa bawat isa. Ngayon, meron ba kayong tanong? Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Basahin natin. But one the same Spirit works all these things, distributing distributing to each one individually as He will. So, ibig sabihin, Holy Spirit, siya pa rin ang nagdi-decide yung will niya. Ito, bibigay ko to dito. Ito sa kanya to. Ito, gift niya ito. Ito, gift of encouragement, gift of teaching, gift of pastoring. So, gano'n. Okay? As He will, yung will niya. Hindi po yung gusto natin, yung will niya. The Holy Spirit releases this gift as He chooses. We have our part to play. Number 1, to decide, to have faith, and to know how to correctly express this gift. So ano yung parte raw natin bilang tao? Number 1, decide. Decide. Kasi sabi ng Bible,
desire every spiritual gifts. Kailangan i-desire mo. Pangalawa, kailangan mananampalataya ka. Pananampalataya. Binigay na sa iyo, pero yung maniwala ka. Pangatlo, no. Alamin mo, ano ba yung mga naibigay na sa iyo. And number 4, Hindi. exercise o express practice. Gamitin mo yung gifts na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen. So, gifts of the Spirit, membership gifts, and ministry gifts, mga kapatid. So, makikita niyo po na gift of the Spirit, membership gifts, and ministry gifts. So, magkakaiba. Meron tinatawag na categories of spiritual gifts. Tatlong klase, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Merong tinatawag na gift of the Spirit. Makikita natin sa 1 Corinthians, babasahin natin yun mamaya. Merong tinatawag na membership gifts and ministry gifts. So itong ministry gifts, alam niyo na yan, yung sinabi ko kanina, na yung pastor, evangelist, teacher, prophet, ang tawag doon is ministry gifts. Ano yung gift of the Holy Spirit? Word of knowledge, word of wisdom, working of miracle, discerning of the Spirit, speaking of tongues, gift of interpretation, yung non-gifts. Ano yung membership gifts? Romans chapter 12. Basahin po natin yung Romans chapter 12. Verse 7 to 11. Ganito ang sinasabi. Romans 12 verse 6 to 9. Sabi dito, we have different gifts according to the grace given to each of us. So if your gift is prophesying, then prophesy. So hindi ibig sabihin, pag may gift ka ng prophesying, propeta ka na. Yung propeta, office yun. Ministry. So pwedeng meron kang gift of prophesying na hindi ka naman propeta pero nagpo-prophesy ka. Amen? Amen. Itong ministry gift, ito yung that prophet, evangelist, apostol, teacher, pastor. Then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. So meron tinatawag pala na gift of prophesying, gift of serving, nakalagay dito, and gift of teaching. So hindi ibig sabihin nagtuturo ka, teacher ka na. Amen. Epesena ka na. Gift yun, may gift ka ng pagtuturo. So if it is teaching, then teach. If it is encouragement, then give encouragement. If it is then given generously giving, give generously. If it is lead, do it diligently. Show mercy, do it cheerfully. Ulitin natin. So number 1, anong gifts? Prophesying. Sabihin natin, prophesying. Pangalawa, gift of serving. Pangatlo, gift of teaching. Pang-apat, gift of encouragement. Panglima, gift of giving. Meron palang pinagkalooban ng gift sa pagbibigay. Give generously. Gift of leading. Mag-lead tayo ng 3 tao, 5 tao, 10 tao. Tayo nagiging leader. Do it diligently. So, gift of mercy. Alam niyo, meron talagang taong mahabagin merciful. Do it cheerfully. Amen ba? Amen. So, nakuha niyo po, ito palang membership gift, iba dito sa gift of the Spirit. Amen ba? Amen. Itong gift of the Spirit, ito yung 9 gifts. Itong membership, ito yung binabasa ko sa inyo, na binigay according to the grace given to each of us. If your gift is, number 1, prophesying, prophesy. If it is a gift of serving, serve. If it is gift of teaching, then teach. Number 3, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently.
If it is to show mercy, do it cheerfully. So, yun yung mga gift na membership gift. Itong ministry gift, binasa ko na ngayon na po kanina yan. Ngayon, yung sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28 to 30, basahin natin. 12, 28, karagdagan po, 28 to 30. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophet, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and different kinds of tongues. So, hindi lang sabi ron, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret, now eagerly desire the greater gifts. So mga kapatid, makita niyo po, magkakaiba po yung ministry gifts, gifts of the Spirit, at saka membership gifts. Okay? Ayan. Yun yung binasa natin kanina. 1 Corinthians 12, 28, 30. So, ministry gifts, apostle, prophet, teachers, membership gifts, binasa ko po kanina, health, administration, varieties of tongues. 1 Corinthians 12:31, ang sabi ron, but earnestly desire the best gift. Ano po yon? And yet it show you a more excellent way. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 14:1? Pursue, love, and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Desire. So, ang party po natin, i-desire yung spiritual gifts. Amen. Nasain natin. Amen? Amen po ba? Amen. So, dito po yung part 1. Sa susunod po, ipapaliwanag ko po sa inyo yung part 2. Yung isa-isa po nating pag-uusapan yan. Hanggang lesson 8 po ito eh. 9 eh. Di po ba? 9 gifts. So, pag-uusapan po natin yung detail. Halimbawa, yung gift of word of knowledge. Paano ba nagpa-function? Paano ginagamit? At mga biblical example ng word of knowledge. Word of wisdom, paano ginagamit? Paano ba nagpa-function? Paano ba natin gagamitin ang word of wisdom? Paano tayo gagamitin doon? Gift of healing. So pag-uusapan natin yung 9 gifts, yung detail sa mga susunod na linggo. Kaya pinapakiusap ko po na magtyaga tayo sa pag-aaral, lumagot tayo, at tayo po ay maraming matututuhan. Amen? Amen. Kung natin ito ngayon. Di sayang yung ating oras. Hindi po sayang yung ating mga binibigay na panahon. Mas marami pa po tayong matutunan. Iba pa ho yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Amen. Sige po, tayo manalangin at iilingin ko. Joy ay mag-closing prayer sa atin. Amen. O aming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo na aming pinag-aralan. Salamat po sa mga natutuhan namin ngayong hapon. At patuloy na nagdi-desire na kami, Panginoon, ng mga spiritual gifts na ito, Panginoon, ay aming magkaroon kami, O God, ng mga gifts, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat isa na ito, O God, ay patuloy namin na magamit, mag-profit, Panginoon, ang iglesia, ang buong church, Panginoon, sa mga gifts na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At nadalahin ko po na patuloy namin maunawaan, magkaroon kami ng understanding about the gifts na ipinagkaloob mo nga sa lahat ng iyong mga anak. At pagpalain mo ang patuloy pa naming pag-aaral, mag-desire kami, magkaroon kami ng katsagaan, kagalakan, Panginoon, at kaisipan na ang pag-aaral na ito, Panginoon, ay para sa amin at para sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong gawain at ikalulwalhati ng iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na aming patuloy na dinidesire na makilala namin sa aming buhay. Salamat po sa aming pastor na ginagamit mo, pagpalain mo siya at patuloy
na bigyan ng mga fresh revelations, knowledge, wisdom, Lord, sa kanyang pagtuturo. Salamat sa presensya ng iyong Banal Espiritu sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.